Kabanata 41. Ano? Anong gusto mong gawin? Nang makitang biglang nakaupo si Daniel sa passenger seat, niyakap ni Selena ang manibela na may protection sa mukha. Napasando si Daniel sa likod ng upuan, nagdilim agad ang mga mata. Hay, anong gusto niyang gawin? Mas mabuting hindi niya alam. Sa sandaling ito, isang puting sando na lang ang naiwan sa itaas na bahagi ng katawan ni Daniel. Sa sobrang galit, walang pakundangan niyang pinunit ang butones na masyadong masikip sa neckline, pagkatapos ay ang pangalawa, at ang pangatlo. Palaging pinagmamasdan ni Selena ang lalaking katabi niya. Nang makitang isa-isang binubuksan ang mga butones ng lalaki, unti-unting inilalantad ang kanyang malakas na dibdib, natarante siya na nakalimutan pa niya ang paborito niyang si Xiaobai. Hindi napansin ni Daniel ang kanyang mga mata, at pinilit ang sarili na pigilan ang kanyang sarili na magselos sa isang sasakyan ngayong gabi. Humawak siya ng sigarilyo, huminga ng malalim, at nagpakawala ng mahabang buga ng usok. Sa sandaling ilabas ni Daniel ang kanyang sigarilyo, hindi na napigilan ni Selena. Tinitigan siya nito nang hindi kumukurap, sa dumudulas niyang Adam's apple, sa puting sigarilyo sa pagitan ng manipis niyang labi, sa unti-unting pagtaas ng usok. Masyadong malakas ang tingin sa gilid, sa wakas ay napalingon si Daniel, at saka nakita ang gutom na ekspresyon ni Selena. Tulala si Daniel, halos madaya siya sa kanyang mga mata, at saka napansin na hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Hindi siya ang naggutom sa kanya, kundi ang usok sa pagitan ng kanyang mga labi. Ang lalaking iyon na si Sol ay mahusay sa iba pang mga bagay, at ang kanyang husay sa pagkolekta ng impormasyon ay nangunguna. Sa background tungkol kay Selena na ipinadala niya, ang lahat mula sa karanasan sa buhay hanggang sa karanasan hanggang sa mga libangan ay detalyado, kahit nakasama ang mga maliliit na detalye nang huminto siya kamakailan sa paninigarilyo. Naintindihan agad ni Daniel na lulong siya sa sigarilyo. Hindi kasing ganda ng isang matandang magkasintahan, hindi kasing ganda ng isang kotse, at ngayon ay hindi kahit isang sigarilyo. Si Daniel ay hindi kailanman naging napakadismaya at nagdududa sa sarili sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon na nakita niya siya, gusto niyang kunin ito bilang kanyang sarili, ngunit maingat niyang pinag-isipan ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya ito nakita sa kanyang mga mata, at patuloy siyang gumuhit ng linya sa kanya. Mas gugustuhin niyang yakapin ang hita ng iba kaysa maging asawa nito. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang kawalan ng kakayahang kalimutan ang dating pag-ibig ay dahil ang bagong pag-ibig ay hindi sapat. Hindi pa ba siya sapat? Nalasing nga siya para sa matandang manliligaw na iyon na iniwan siya. Malinaw niyang alam na ang pinakamahusay na paraan upang tretuhin siya ay hakbang-hakbang, at matyaga niyang sinusunod ang prinsipyong ito, ngunit hindi niya naisip na kapag ang kanyang katwiran ay napakarupok, kahit isang maliit na apoy na hindi karapat-dapat na banggitin ay maaaring sirain. Si Daniel ay may hawak na sigarilyo sa isang magulong mood, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pulang kulay ng mga snobs ng sigarilyo, at ang kanyang malalim na boses ay lumipad sa loob ng kotse, gusto mo bang manigarilyo? Walang pag-aalinlangan na tumango si Selena. Hindi niya masabi kung naaakit ba siya sa amoy ng sigarilyo o sa lalaking nasa harapan niya. Sinipal ni Daniel ang abo ng sigarilyo, humigop muli sa ilalim ng mainit na titig ni Selena, at sa sumunod na segundo, tumabi siya bigla, at idiniin ang mananipis niyang labi na may amoy ng tabako sa labi ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Selena, naramdaman na lang niya ang malakas na amoy ng tabako na dumarating sa langit na sinasabayan ng malamig na hininga ng lalaki, at pagkatapos ay itinulak ang labi niya ng kapirasong lambot, at isang buga ng usok ang pumasok. Hindi sinuri ni Selena ang alinman sa kanila, at paulit-ulit na umubo. Kalahati na lang ng usok ang natitira sa kanyang mga daliri. Si Daniel ay mahinahong huminga muli, tumingin sa maliit na lalaki sa tabi niya na umuubo at may luha sa kanyang mga mata, at mukhang mas mapang-akit at sadista, at nagtanong, gusto mo pa ba? Kabanata 42. Galit na tinitigan ni Selena na nabulunan ang lalaki na may ekspresyon na nakatingin sa isang malaking kontrabida. Hey! Nang makita ang maliit na ekspresyong iyon, tumawa ng malakas si Daniel, at sumili ang ngiti sa kanyang mga mata. Kinurot niya ang snob ng sigarilyo, ibinuga ang usok mula sa kanyang bibig, saka muling tumagilid, inikat ang ulo, at idiniin ang labi nito. Nais ni Selena na tumakas ng hindi namamalayan, ngunit hinikayat siya ng mahina at paus na boses,
hindi na kita sasakal sa pagkakataong ito. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang na may amoy ng usok ay tumangay sa lahat ng kanyang espiritual na kamalayan ng marahas. Napatulala si Selena sa K.S. Napuno ng wontons ang isip niya, para siyang lumulutang sa ulap. Ang malinaw lang ay mas delikado kaysa usok ang lalaking nagkulong sa kanyang mga bisig. Sa isang putok, ibinaba ang likod ng upuan sa likuran niya, kasunod ang mainit na katawan ng lalaki. Ang hininga sa kanyang dibdib ay unti-unting nadarambong, naramdaman ni Selena na ang kanyang isip ay lalong inaantok, at pagkatapos ay tuluyan siyang lumubog sa ilalim ng dagat. Ang maliit na lalaki sa ilalim niya ay biglang naging hindi kumikibo at hindi tumutugon. Bahagyang itinaas ni Daniel ang kanyang ulo na humihingal, at pagkatapos ay nakita ang isang taong natutulog ng mahimbing, kahit na mahinang humihilik. Biglang bumalik sa itim ang namumula na mga mata ni Daniel, at tuluyang nawala ang galit sa kanyang puso. Hay, loko, ano bang pinagkakaabalahan niya sa isang lasing? 3 araw lang. 3 araw pa lang silang magkakilala. Ano ba ang pagmamadali niya? Hindi makatwiran ang pagkahumaling sa kanya ng batang babae. Nang makita niya ito sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang labis na kaligayahan sa paghahanap sa kanya muli. Ang pagkikita sa unang pagkakataon ay parang pagbalik mula sa isang matandang kaibigan. Sa bodega ng bar, ang sandaling yakapin siya nito ay nagbigay sa kanya ng ilusyon na sa wakas ay kumpleto na ang kanyang hindi kumpletong buhay, na para bang siya ay isang kayamanan na nawala sa kanya sa isang punto. I want her to be completely my own, at ayokong maghintay kahit sandali. Ayokong mawala siya ng tuluyan, kaya maghintay na lang ako. Kumuha si Daniel ng kumot at unan sa likod, inayos ang temperatura ng aircon, saka humiga sa tabi niya, at ang noo niya. Magandang gabi, aking babae. Susunod na umaga. Nagising si Selena sa mainit na yakap. Itinaas niya ang kanyang kamay at kinusot ang kanyang mga mata, at nakita niya ang isang piraso ng berdeng dahon sa salamin na bintana sa itaas ng kanyang ulo. Ang maliwanag na liwanag ng umaga ay damaloy mula sa mga puwang ng mga sanga at dahon, na mainit na nagniningning sa kanyang katawan, at may kaaya-ayang mga huni ng ibon sa kanyang mga tainga. Boses. Well, nasaan siya? Pagtingin niya sa paligid, nagulat siya nang makita siyang natutulog sa isang sasakyan. To be precise, natutulog siya sa yakap ni Daniel. O aking Diyos, umayo si Selena na halos mag-aagawan, at pagkatapos ay tumama ang ulo niya sa bubong ng sasakyan, dahilan para mapangiti siya sa sakit. Siya, Daniel, sa kotse. Dim, anong nangyari kagabi? Bakit ba ang daya paggising ko? Ang eksena sa kanyang harapan ay naging imposible para sa kanya na hindi siya maintindihan. Anong iniisip mo? Kinagat ni Selena ang kanyang mga daliri ng may pag-aalala, ang kanyang isip ay nasa gulo, at hindi niya namamalayan na sumagot, iniisip ko kung ako ay umiinom at nakikipagtalik sa malaking demonyo kagabi. Masyadong nakakatakot. Dakilang Demon King, Chezin. Kung gaya nga ng sinabi mo, sa tingin mo may lakas ka pa bang tumalon-talon sa madaling araw at mag-isip ng ligaw? Nagngangalit ang boses ng lalaki. Napagtanto ni Selena na nagising si Daniel sa ilang sandali, at napatalon sa takot, halos matamaan muli ang kanyang ulo. Mabuti na lang at naprotektahan ni Daniel ang kanyang ulo gamit ang kanyang malaking palad na parang pinaghandaan. Lou, Mr. Lou, tawagin mo ako sa pangalan. Ang cool ng tono ni Daniel. Kapag siya ay mapagkunwari, tinawag niya itong Mr. Lou, at kapag natatakot siya sa kanya, tinawag niya itong Lord Xiao, ngunit hindi rin niya ito nagustuhan. Hindi ko alam kung ilusyon niya iyon, ngunit sa magdamag, naramdaman ni Selena na may nagbago kay Daniel. Kabanata 43, o sa madaling salita, hindi naman sa nagbago siya, kundi tinatago niya ito ng husto na hindi niya naiintindihan. Hindi sinasadyang bumagsak ang tingin ni Selena sa malalim na mantsa ng dugo sa likod ng kanyang kamay, at hindi niya namamalayan na nagtanong, Lo. Daniel, anong problema sa kamay mo? Sinulyapan ni Daniel ang maliit na bilog ng mga marka ng ngipin, at tumingin sa kanya na may kalahating ngiti, ano sa palagay mo? Napalunok si Selena, parang pamilyar ang mga marka ng ngipin. Ipinakita ni Daniel ang pagpapahalaga, mabuti ang aking paningin. Ubo, salamat sa papuri. Napangiti si Selena, pagkatapos ay maingat na nagtanong,
nakagat ko. Sa tingin mo ni Frame kita. Maaari mong kagatin ito muli upang ihambing. Suhestyon ni Daniel, at talagang iniabot ang kamay sa kanya. Kinaway-kaway ni Selena ang kanyang mga kamay sa kahihiyan. No need, I admit it. Hindi ba ako pwedeng umamin ng kasalanan? By the way, anong nangyari kagabi? Uminom ako ng inumin, at naalala ko lang na nagpunta ako sa banyo, at ang iba pa ay ayos na. Impressed, paano ako nakabalik? Namatay ka ng lasing sa palikuran ng mga babae. Pumasok ako at binuhat kita palabas, ngunit tumanggi kang sumama sa akin, at kinagat mo pa ako. Maikling at tumpak na sagot ni Daniel. Natarante si Selena, ikaw, pumasok ka sa banyo ng mga babae. Gaano siya kakasala? Ang dakilang Demon King ay nagsakripisyo ng labis. Kung ganoon, bakit ako natulog sa kotse? Kinagat ni Selena ang bala at nagpatuloy sa pagtatanong. Dahil hindi ka mapaghihiwalay sa iyong maliit na sanggol. Idinagdag ni Daniel ang salitang, maliit na sanggol, ng mahinahon. Sinulyapan ni Selena ang, male god, na matagal na niyang hinahangaan, at agad na naniwala sa mga salita ni Daniel. I'm really sorry sa ginawa kong gulo. Mahinang paghingi ng tawad ni Selena. Nagsisisi talaga siya na ang daming nangyari sa ikalawang gabi ng pamamalagi niya. Hindi tumugon si Daniel sa kanyang mga sinabi, sa halip ay nagtanong siya ng walang katuturang tanong, bakit ang dami mong inumin kagabi? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Selena sa narinig. Nang makita ang bigla ang pagbabago ng ekspresyon nito, unti-unting lumitaw ang natutulog na hayop sa puso ni Daniel. Hindi ugali ni Selena na ibahagi ang kanyang mga iniisip sa iba, ngunit malamang na hindi komportable na panatilihin ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Mahina siyang sumandal sa kanyang upuan, tumangala sa berdeng lilam sa itaas ng kanyang ulo, at bamulong, Meng Chang ang papel ng kanta, natatakot ako na nabugbog ko ito. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Daniel, ano? Konting babaeng segundo lang, alam kong hindi mo maiintindihan kahit sabihin mo ng malakas, hindi mo alam kung gaano ako kahirap para sa araw na ito, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makuha ko ito, Roll, you guys I don't even know. Nagmamadaling itinaas ni Selena ang kanyang mga kamay para takpan ang kanyang mga mata. Laging iniisip ni Daniel na nawawalan siya ng loob dahil kay Roman, pero hindi niya inaasahan na may tinatago pala. Hindi siya nalungkot dahil kay Roman, pero dahil sa pagkawala ng role na iyon. Agad na umaliwalas ang mood ni Daniel na buong gabing madilim. Nang makita ang malungkot na anyo ng dalaga, muling bumilis ang tibok ng puso niya. Paanong hindi niya maintindihan kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang pangarap? Kung hindi siya kukuha ng shortcut kahit na malinaw na mayroon siyang isa, ngunit matigas ang ulo na umakyat ng hakbang-hakbang. Huwag kang malungkot, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Inalalayan ni Daniel ang ulo ng dalaga, at marahang isinandal sa dibdib nito. Lumalabas na ang salarin ay hindi Roman, ngunit, Ning Yaohua. Si Ning Yaohua ang pinakamalaking investor sa drama na, The World, at may karapatang mag-alis ng mga karakter. Hindi kaya ng babaeng nang bully sa kanya, kahit biological father niya iyon. Kabanata 44. Nang huminahon si Selena ay sa kanya lang napagtanto na kalahating oras na pala siyang umiiyak sa yakap ni Daniel. Talaga, hell, maliban na lang kung kinakailangan sa paggawa ng pelikula, hindi siya dapat umiyak ng 5 taon, di ba? Pasensya na, nadungisan ko ang damit mo. Napatingin si Selena sa sando ni Daniel na basang-basa ng kanyang mga luha, na parang nahihiya. Bahagyang kumunot ang gilid ng bibig ni Daniel, it's an honor. Tulala si Selena, tumibok ng malakas ang puso niya, at nabigla siya. Palagi niyang iniisip na si Daniel ang uri ng henyo na may mataas na IQ at mababang EQ. Never expected na labag talaga sa langit ang paraan ng malaking demonyo sa pagsundo sa kapatid niya. Inggit, mas malalandi pa siya sa kanya. Iniabot ni Daniel ang kanyang mga kamay para ituwid ang medyo magulo niyang buhok na natural, ano ang susunod mong gagawin? Hanapin ang iyong mga hita. Napakurap-kurap si Selena, nagtataka, anong hita ang hinahanap mo? Kagabi sabi mo gusto mong humanap ng taong may makapal na paa na yayakap sa iyo, pero hindi mo pa rin ako nagustuhan dahil hindi ako makapal. Tiningnan siya ni Daniel ng makahulugan. Ubo,
Halos mabulunan si Selena sa sariling laway. Ano ba? Ang daming milagrong nangyari kagabi. Master Xiao, huwag kang makinig sa aking kalokohan, lasing ako, paanong hindi makapal ang iyong mga hita, ikaw ang pinakamakapal sa buong kabisera. Nakaka-flatter ang mukha ni Selena tapos pagtapos niyang magsalita ay nakita niyang medyo malabo ang sinabi niya. Maganda ang mood ni Daniel nang ma-flatter siya, kumikinang ang mga mata niya na nakangiti, kung ganoon, bakit hindi mo ako yakapin? Ay, matagal na naghintay si Selena bago ako lumabas para magsulat. Hinaplos ni Daniel ang ulo niya, at tuluyang iniwas, sige, hindi na kita aasarin. Bumaba ng sasakyan at matulog ulit. Pagkatapos ng isang magandang pahinga, magkakaroon ka ng lakas upang harapin ang mga paghihirap. O gusto mo bang manatili sa iyong maliit na bata ng mas matagal? Panipi. No, balik na tayo sa bahay. Natural, sabik na sabik si Selena na lumabas ng sasakyan. Pagkababa ng sasakyan, tumayo si Daniel sa pintuan ng kotse at biglang natigilan. Napakamot ng ulo si Selena. What's wrong? Naglakad si Daniel patungo sa isang bush gamit ang kanyang mahahabang binti. Sumunod si Selena nang may pagtataka, at pagkatapos ay nakita niya. Ang pangalawang young master na si Lu ay nakahiga sa damuhan, mahimbing na natutulog, na may hawak na kamera sa kanyang mga braso. Alam niya na ang Shengxi ay hindi lamang isang kumpanya ng brokerage, ngunit mayroon ding higit sa 300 media outlet, at si Lu Ershao ay itinuturing na pinuno ng paparazzi. Pero masyadong exaggerated ang lalaking ito, hindi man lang niya hinayaang magtsismisan ang kapatid niya. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Selena. Second young master, gusto mo ba siyang gisingin? Lalamigan ba siya kung ganito siya matulog? Tumango si Daniel, saka siya sinipa. Nagising si Sol na may, aw. Pagkagising ko, umiyak na ako, sobrang dami, bakit ang salamin nitong kotseng ito ay hindi makasiyentipiko? Hindi ko makita ang loob kahit na ginamit ko na ang lahat ng pamamaraan. Tumingin si Daniel sa kanyang nakababatang kapatid na si Dubi nang may pagkukunwari, maghintay ka sa aking pag-aaral, may sasabihin ako sa iyo. Oh, kinusat ni Sol ang kanyang mga mata, tinapik ang kulay abo at bumangon, pagkatapos ay nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa, bumubulong, bakit hindi umuga ang sasakyan? Namiss ko bata? Imposible, sa pisikal na lakas ni Kuya. Kahit isang gabi lang ay tama. Selena, bakit ang dami mong alam tungkol sa pisikal na lakas at oras ng iyong kapatid? Madaling ma-misunderstood, okay. Napakamot ng ulo si Sol, dahil binugbog niya ako buong magdamag. Selena, sige, panalo ka. Pagkabalik sa guest room na inihanda ni Daniel para sa kanya ay tuluyan ng hindi nakaimik si Selena. Sa loob lang ng kalahating araw at isang gabi, talagang hiniling niya sa mga tao na i-redecorate ang lahat ng guest rooms. Ang orihinal na estilo ng silid ay malinis at malamig, ngunit ngayon ay naging mainit at mainit. Hindi lang iyon, ang cabinet ay puno ng mga damit, lahat sa kanyang laki, mula sa mga pijama hanggang sa mga casual na damit hanggang sa mga damit na panggabing katugmang alahas ang mga bag ay may lahat ng bagay at lahat ay nasa pinakamataas na antas na limitadong mga edisyon. Ito ay, napaka hindi makatao. Kabanata 45. Ano? Hindi kontento. Tumayo si Daniel sa likod niya. Napakunot si Selena sa kanyang noo, hindi ito isang bagay ng kasiyahan o kawalang kasiyahan. Ano ang problema, Boss Lu? Tawagin mo ako sa pangalan. Okay, Daniel, hindi mo ba naisip, masyado kang mabait sa akin? Napakabait niya kaya wala siyang pakialam kung gusto niya. Sa wakas alam mo na rin na maganda ang pakikitungo ko sa iyo. Si Daniel ay may maituturing na ekspresyon. Selena, nang makita ang gusot na ekspresyon ng dalaga, nanlabo sandali ang mga mata ni Daniel, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal, iniligtas mo si Rick, at maaaring kailanganin ni Rick ang iyong tulong sa mahabang panahon, ano ang nangyayari sa akin? Pagkasabi noon, huminto si Daniel, pagkatapos ay tumingin sa kanya, oh, mas gusto mo bang gumamit ako ng ibang paraan ng pagbabayad? Ito ay lumabas na siya ay kumikilos ng mapagmahal, at ang malaking bato sa puso ni Selena ay nahulog sa wakas, at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Kalimutan ang tungkol sa iba pang paraan ng pagbabayad.
Paanong ang isang tulad ni Daniel ay mula sa mundong katulad niya? Kung alam niya ang maruming nakaraan niya, hindi na rin siguro hahayaang makita siya ni Rick. Maaga pa naman, magpahinga ka na at bumaba para mag-almusal. Okay. Pagkaalis ni Daniel, nahiga si Selena sa komportableng malaking kama, hindi inaantok. Paano makakatulog ang isang taong naghihintay ng masamang balita? Kontento man sa kanya ang mga direktor, kakayanin kaya nila ang pressure ng mga investors sa huli. Hindi na ako makaupo pa. Umupo si Selena at binuksan ang computer para mag-login sa SNI. Selena, nandyan ka ba? Demon King, oy, bakit si Starling ang nagkukusa na hanapin ako kung libre siya? Hush Yalua, may pera ka ba? Pwede mo ba akong pautangin ng 8 milyon? Demon King, anong nangyari? Selena, pwede bang tumigil ka na sa pagtatanong kung bakit? Demon King, ang natitirang pera ay na-invest lang sa isang gawaan ng alak, maaaring tumagal ng ilang oras. Selena, gaano katagal? Demon King, 3 araw. Selena, salamat. Demon King, hehe, honey, ito ang unang beses na nagmakaawa ka sa akin. Selena, kailan ka babalik sa China? Susunduan kita. Demon King, Selena, napakawalan mo. Pagtingin sa madilim na profile ng foul Demon King, natarante si Selena. Kung hindi siya napipilitin, ayaw niyang magkaroon ng pabor sa sinuman, lalo na kung ang taong ito ay isang taong nakadate niya noon. Alam niya na ang kanyang pagsasagawa ng katumbas na pagpapalitan ay nakakasakit sa damdamin ng kabilang partido, ngunit hindi niya ito mapigilan. Wala siyang nararamdaman noon pa man, at ayaw din niyang magkaroon ng mga iyon. Kung bakit hindi niya ito hiniram kay Daniel, sapat na ang pagkakasangkot niya sa pamilya Luna talagang ayaw niyang makisali palalo na sa mga bagay tulad ng pera. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay nakatanggap ng tawag si Selena. Si Janice pala ang tumatawag. Mahigpit na pinisil ni Selena ang kanyang palad, huminga ng malalim at kumonekta, hello. Huwag kalimutang i-on ito sa 9:00 ng umaga. Maaari kang sumakay ng taxi doon mag-isa. Kailangan kong alagaan si Susie dito, kaya wala akong oras para alagaan ka. Anyway, kaya mo naman, at hindi mo ako kailangan. Napaka-bitter pa rin ni Janice, ang pinagkaiba lang, grabe ang tono ng Tedez, parang may utang na 8 milyon sa kanya. Ano? I-on ito. Natigilan si Selena. Inaantok ka ba? Bilasan mo, huwag kang mail late sa unang araw. Naiinip na sabi ni Janice at diretsong ibinaba ang telepono. Hawak ni Selena ang telepono, matagal na hindi nakabawi. Anong nangyari? Hindi siya pinalitan. Tumalon si Selena mula sa kama, naglakad-lakad sa silid, at sa wakas ay nagdial sa telepono ng direktor. Hoy, Direktor Guo, pasensya na sa abala sa iyo ng maaga, may itatanong ako sa iyo. Gusto mong tanungin si Ning Dong tungkol sa planong palitan ka? Oo, sumikip ang puso ni Selena, at talagang gustong sabihin ito ni Ning Yaohua. Kabanata 46. Si Selena, Producer Wang, Direktor Ye, at ako ay lubos na nasisiyahan sa iyo, ngunit ang katotohanan ay malupit. Hindi sapat na magkaroon ng damdamin sa paggawa ng pelikula. Ang pinakamahalagang bagay ay pondo. Minsan ang mga bagay tulad ng mga karakter ay talagang hindi natin magagawa. Napagdesisyonan na, sino ang may huling say? Yan ang may pinakamaraming nagbabayad. Naduraj ang puso ni Selena nang marinig niya ito, napalitan pa ba siya? Saka bakit sinabihan siya ni Janice na mag-film? Hinanap ako ni Direk Ning kagabi. Akala niya ay bagong dating ka at hindi pumayag na kunin ka, ngunit, huminto si Guo Kisheng. Sa sobrang pagkabalisa ni Selena ay gusto niyang kaladkarin ang direktor mula sa telepono para yugyugan ito na walang malay. Hindi ba siya makakatapos ng pagsasalita? Pero Selena, ang swerte mo. Ang isa pang mamumuhunan ay napaka-optimistiko tungkol sa iyo, na nagsasabi na si Meng Chang ay dapat na ikaw. Gawin mong mabuti. Talaga, muling nasuspine sa ere ang puso ni Selena na malakas na nahulog. Huwag masyadong excited, pakiramdam niya ay niloloko siya ng direktor, Director Guo, sinadya mo. Halos takutin mo ako sa atake sa puso, na. Hahaha, bakit hindi mapakali ang mga kabataan? Dapat bigyan mo ako ng tumpak na salita, pinalitan ba ako? Walang pagbabago,
Ang investor na iyon ay namuhunan ng 50 milyong yuan, na siyang kabuuan ng puhunan ng pamilya at imperyo ng Ning, kaya siya ang may huling say. Hindi ba ang pamilya Ning at Empire lang ang namumuhunan sa pelikulang ito? Bakit may lumitaw pang isa? Medyo nagulat si Selena. Dagdag puhunan lang yan, malalaman mo yan mamaya. Mataas ang loob ng tono ni Guo Qisheng. Biglang nagkaroon ng dagdag na 50 milyong puhunan mula sa manipis na hangin, at ngayon ay nagdaragdag ito ng isang malaking pamumuhunan na 100 milyon, at si Selena, na pinakanasiyahan niya, ay hindi maaaring basta-basta mapapalitan ng mga mamumuhunan na hindi alam kung paano gawin mo. Hindi ba siya pwedeng maging masaya? Okay, salamat Director. Ibinaba ni Selena ang telepono, biglang lumakas ang pinto at tinulak ng kung sino, isang inaantok na Little Bun. Tuwang-tuwang sigaw ni Selena, saka nagmamadaling lumapit para yakapin ang maliit na Bun at Kay. Est it hard, baby. Ikaw talaga ang lucky star ko. May iligtas mo ako sa panganib sa bawat oras. Sa labas ng pinto, napatingin ang malaking demonyo sa kanyang anak na masigasig na Kay. Est ng dalaga at ipinahayag ang kanyang puso. Halatang kasalanan niya. Ngunit, kalimutan ito, sa pagtingin sa maliwanag ng ngiti ng batang babae, walang mahalaga. Lumapit si Daniel, bakit ka masaya? Niyakap ni Selena ang maliit na Bun na natulala sa biglaang sigla, sinabi lang sa akin ng direktor na hindi ako papalitan. Ang pinakamalaking mamumuhunan sa palabas na ito ay mahal na mahal ako. Talaga, binabati kita. Seryosong bati ni Daniel. Hinaplos ni Selena ang kanyang baba ng may pag-iisip, pero hindi sinabi sa akin ng direktor kung sino ang investor. Anyway, siya ay dapat na isang napaka-masarap, napakagwapo, napakagwapong lalaki. Tumawa si Daniel, sa tingin mo talaga. Iyan ay sigurado. Napanatili ni Selena ang kanyang mukha, at pagkatapos ay biglang may naalala, sa kasong ito, maaaring kailanganin kong mag-film sa araw, at kung minsan ay may mga eksena sa gabi, ano ang gagawin ni Rick? Hindi sumagot si Daniel bagkos ay tumingin sa anak. Matapos Est at may akap ni Selena ng madamdamin, si Rick ay nasa napakalungkot na mood. Kahit narinig na niya ang masamang balita, bakas pa rin sa mukha niya ang kaligayahan, at saka siya tumakbo papunta sa kwarto niya. Akala ni Selena ay magkukulong na naman siya, at kinabahan siya, ngunit hindi niya inaasahan na babalik siya kaagad, hawak pa rin niya ang isang clipboard sa kanyang kamay. Sa clipboard may nakasulat na, "Fight, halika na." Sobrang naantig si Selena na muntik na siyang umiyak, "Salamat, baby, ikaw talaga ang anghel ko." Tiningnan ni Daniel ang malaki at maliit na magkayakap na may walang katulad na lamang sa kanyang mga mata. Kabanata 47. Ang opisyal na paglulunsad ngayon, ang lokasyon ay nasa lungsod ng pelikula at telebisyon sa labas. Ang unang eksena ay isang piging sa palasyo. Ang emperador ay tumatanggap ng mga dayuhang sugo. Ang ikapitong prinsipe na si Chu Baikan at ang ikapitong babae na si Shangguan Yingrong ay matalinong tumugon sa mga provokasyon ng mga sugo. Umupo ang emperador sa tabi niya bilang isang plorera. Ngunit kahit na, sa isang mainit na araw, ang pagsusuot ng mga patong ng sinaunang kasuotan ay hindi sapat. Lalo na ang kasuotan ni Selena ay ang pinakapahirap, hindi banggitin ang pinakamakapal na damit, at ang mga dekorasyon sa kanyang ulo ay tumitimbang ng ilang cat ties. Pagkatapos ng isang eksena, hindi ito makikita sa labas, ngunit ang loob ay basang-basa. Sa sandaling sumigaw ang direktor ng agad na binati siya ng dalawang munting katulong ni Susie, pinaypayan siya ng isa at inabutan siya ng tubig. Inilapag na ang isang ice mat sa upuan. Walang mga katulong si Selena sa kanyang tabi, at hindi na niya kinailangan pang uminom ng laway pagkatapos mag-film. May tungkulin pa siyang gampanan, at hindi niya maubad ang kanyang damit, kaya kinailangan niyang magtanggol ng ilang kwelyo para makahinga. Pinuri ng lahat ang pagganap ni Susie, at marami rin ang pinuri sa kanya ng direktor, ngunit inikat niya ang kanyang ulo at paulit-ulit na pinanood ang ilang mga eksena ni Selena. Bagamat walang mga linya, at kakaunti lamang ang mga putok, ang kanyang mga mata ay masyadong maganda, kaakit-akit at tamad, naiinip, at may kaunting paghamak sa pagtingin sa lahat ng nabubuhay na nilalang, dahil malapit na niyang sirain ang bansang ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Oo, makakapanatag na siya sa wakas. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Xiaoli,
ang field manager, Mr. Ning, nandito ang boyfriend mo para bumisita sa klase. Ang pangalan ni Teacher Ning ay natural na Susie. I saw Roman walking over in a refreshing casual outfit, kasunod ang dalawang subordinate, bit-bit ang isang malaking box, na namamahagi ng ice cream sa lahat. Wow! Ito ay Haagen-Dazs. Salamat, Young Master Su, sa treat. Tuwang-tuwa si Teacher Ning, isang kasintahan ang dumating sa klase sa unang araw. Diyos ko, huwag kang magdala ng ganyang mang-aabuso sa aso. Tuldok-tuldok-tuldok, hindi mo mapipigilan ang iyong mga bibig kung mayroon kang makakain. Masungit na sabi ni Susie, saka kumuha ng isang box ng ice cream at lumapit kay Selena. Junior Sister Ning, kumain ka na rin. Salamat, magalang na kinuha ito ni Selena. Ang babaeng ito ay laging nagpapanggap na anghel sa harap ng mga tagalabas, lalo na sa harap ni Roman. Hindi siya pagod siya sa panonood. Buti na lang at nag-aartista ang major niya, kaya wala siyang pakialam sa pag-arte sa kanya. Pagkatapos bumalik sa kanyang upuan, tumingin si Susie kay Roman, nag-aalangan na magsalita, at sa wakas ay sinabing nag-aalangan, Roman, medyo nag-aalala ako kay Selena. Ha? Anong problema ni Selena? Tanong agad ni Roman. Di ba kick-off party kagabi? Dumating din ang papa ko, tapos nakilala ko si Selena. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Selena sa aking ama, na ikinagalit niya at gusto niyang baguhin ang kanyang tungkulin. Paano ito nangyari? Kumunot ang noo ni Roman. Hindi ko rin alam. Pagpunta ko, nakita ko lang na asol ang mukha ni Dad sa galit. Anong nangyari mamaya? Parang hindi pinalitan si Selena. Napatingin si Roman sa direksyon ni Selena, at nakitang kahit pawis na pawis ang dalaga ay seryoso pa rin itong nagbabasa ng script. Ngunit walang kapantay na nakakasilaw. Nagpatuloy sa pagsasalita si Susie sa kahihiyan, tumawag ang tatay ko sa production team ng gabing iyon, at nangako ang production team na magpalit ng mga tao sa telepono, ngunit sa hindi inaasahan, kinaumagahan, may isang hindi nagpapakilalang bumoto ng 5 beses para sa dramang ito. Oo naman, ang kailangan lang ay si Selena ang pangalawang babaeng lead, nag-aalala ako. Habang naririnig ito ni Roman, naging pangit ang kanyang mukha, at sa wakas ay sinabi sa isang malalim na boses, kilala ko si Selena, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong uri ng bagay. Roman, napakawalang muwang mo. Nasaan ang entertainment industry? Ang mga taong pumapasok sa industriyang ito ay hindi pareho. Maswerte ako dahil mayroon akong ama at ikaw ang sumusuporta sa akin, ngunit si Selena, ay napakatigas sa kanyang pamilya. Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari sa isang walang kapangyarihan at magandang babae sa entertainment industry dahil ayaw niyang tanggapin ang tulong namin? Bahagyang natigilan si Roman, na nagpakita ng nag-aalalang ekspresyon. Selena, may naghahanap sa'yo. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang field manager sa loob, na may sobrang excited na tono. Sandaling nabaling ang mata ng lahat sa nakaraan. Dahil ito ay masyadong nakakaakit ng mata. Pulang rosas. Sunod-sunod na ipinadala ang napakaraming pulang rosas. Kabanata 48. Sa oras na mag-react ang lahat, ang buong set ay naging dagat ng pula. At may hawak na card si Selena, umitim ang buong mukha niya. Isang linya ng mga salita ang nakasulat sa card, tandaang sunduin ako sa airport. Dirty Demon King. Miss Ning, pakipirmahan ito. Bakit ayaw mong pumirma? Masyadong maapektuhan ang trabaho ng mga tao. Tumanggi si Selena hanggat maaari. Hindi, nangako kami sa customer, at kailangan naming bantayan kang pumirma para dito bago umalis. Mukhang nahihiya ang flower delivery boy. Sa oras na ito, ang prop master sa tabi niya ay nagmamadaling sinamantala ang pagkakataon para hikayatin, Selena, kunin mo, kunin mo. Nagkataon lang na may mga rosas kami para sa isang eksena mamaya. Salamat sa iyo, hindi namin kailangang gumugol ng maraming oras sa paghahanda nito. Ngayong sinabi ng prop master, wala ng puso si Selena na ipahiya ang staff, kaya naipit na lang niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at isulat ang kanyang pangalan. Sa oras na ito, lahat ng nasa gilid ay naiinggit na bumubulong. Diyos ko, ang daming rosas, napaka-romantiko. Sino ang nagpadala sa kanila? Kailangan mo bang magtanong? Dapat ang manliligaw. Sure enough, iba ang treatment sa mga beauties.
May nagpadala ng mga bulaklak sa unang araw ng pagsisimula. Buong piraso pa rin. Sa oras na ito, ang maliit na katulong ni Susie na si Kui Kaijing ay nagsabi ng casual, kung titingnan mo ang labis, hindi ito magastos. Nang matapos ang mga salita ay biglang may dumating na isa na nagsasabing hinahanap niya si Selena. Sa pagkakataong ito ay hindi na masyadong pinalaki, maingat na iniabot sa kanya ng bisita ang isang maliit na kahon. Ang bawat tao'y sundot sa kanilang mga ulo at sumilip, "Chismis, ano ito oras na ito?" May kainahinala itong binuksan ni Selena, at nakita niya ang isang malaking kumikinang na brilyante sa loob, at isang note na may nakasulat na 4 na salita, "Long time no see." Ang lagda ay, is. Sa pagtitig sa 2 letrang iyon, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Selena. Depende sa, napag-usapan mo na ba ang isa o 2? She just wanted to keep a low profile, bakit ang hirap? Sa kalahating araw lang na trabaho, may mga bulaklak at brilyante, at ang buong crew ay pinirito na. Diyos ko, masyadong malaki ang brilyante na iyon. Halos mabulag nito ang mga mata ng aking aso. Baliw ang mga manliligaw ni Selena. This time Kui Kaijing was finally speechless. She just unwillingly, who knows if it is true or not. At nasubsob si Selena sa upuan na bakas sa mukha niya ang kawalan ng pagmamahal. Ang dapat dumating ay laging darating. Hindi ko maitago. Walang ibang paraan, maaari lamang humingi ng paumanhin si Selena sa direktor, pasensya na Direktor Goo, sa pagdudulot ng gulo sa crew. Walang pakialam si Goo Kisheng, ngumiti siya at winagaywe ang kanyang mga kamay at sinabing, "Napaka-cute ng fair lady ko. Anong problema? Okay lang, okay lang. Tsaka di ba binayaran ka namin?" Sa hindi kalayuan, si Susie ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit sa katotohanan ay malapit na siyang magngangalit sa galit. Paano ako hindi magseselos? Ang rustic country bumpkin noon, ngayon ay nababaliw sa mga lalaki ng ganito, at madaling makuha ang kailangan niyang pagsikapan para makuha. Bago magsimula ang susunod na eksena, mabilis na nakahanap ng sulok si Selena at tumawag sa telepono. "Hello, mahal, natanggap mo ba ang item?" Napaka-leisure ng boses sa kabilang dulo ng telepono. "Luis, tito ang tawag ko sa'yo. Sincere ka ba?" Kung ikukumpara, mas mainit si Selena. Thirst, ikaw ang unang nakatanggap ng rosas ko at ayaw mong magpaalam sa akin, kundi sa tito ko. Masyado bang mabigat? Huwag mong ibahin ang usapan sa akin. Anong gusto mo? Hindi ko naisip, pinaalalahanan lang kita na sunduin mo ako sa airport, nangako ka na sa akin. Naglakas loob ka pa ring hilingin sa akin na sunduin kita, hindi ka ba natatakot na magdala ako ng 40 meter machete at tadteren kita hanggang mamatay? Pinigilan ni Selena ang pagnanasang pumatay. Babalik ka ba sa sinabi mo? Malamig ang boses sa kabilang dulo ng telepono. The premise for me to pick you up is pinahiram mo ako ng 8 milyong yuan, pero ngayon hindi ko na kailangan. Hindi ba ako nagpadala sa iyo ng mensahe para sabihin sa iyo? Wala akong pakialam. Anyway, nangako ka na sa akin. Bagamat hindi natuloy sa huli, pumayag agad ako sa pagbuka ng iyong bibig. Napakalaking halaga pa rin ng pera. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay palaging totoo, tama ba? Hindi mo ba pinakaayaw ang mga pabor na inutang? Ang isang pabor na ito ay hindi isang pabor. Kabanata 49. Inalalayan ni Selena ang kanyang noo at tumakbo ng pabalik-balik. Hindi ko nababanggitin ang tungkol sa pagpapadala mo sa akin ng mga bulaklak, ngunit alam mo na ang balita ng pagbabalik mo sa China sa susunod na buwan ay nahayag na, at pagkatapos ay ang paliparan ay magiging, punong-puno ng fans mo at ng media na sisanduan kita. Gusto mo bang lagot ako sa kanila? Luis, hindi ba minsan mo lang ako itinapon? Tungkol naman sa panggugulo sa akin ng ganito. Meron ba ako nito? Binibigyan kita ng pagkakataong sumikat ng libre. Kahit gaano pa karaming maliliit na bituin ang hilingin mo, hindi mo ito makukuha. Hindi kailangan. Sige, kung hindi ka sasama, di ba? Kung hindi ka dumating, sasabihin ko sa buong mundo na tinalikuran mo ako. Anyway, wala akong pakialam kung mawalan ako ng mukha, gusto kong humanap ng hustisya ang lahat para sa akin. Natigilan ang nasa kabilang dulo ng telepono. Deputy Patay na Baboy ay hindi natatakot sa tono ng tubig na kumukulo. Ikaw, sisabog na ang baga ni Selena sa galit.
Ang pinakahanggang na bagay na nagawa niya sa kanyang buhay ay ang pukawin si Luis Zhang. Xiao Mian, akala mo hindi kita kayang harapin. Unti-unting pumulupot ang sulok ng bibig ni Selena, at tumawa ito, sige, sisanduan kita ha. Pupunta ako, huwag kang magsisi kung ganoon. Ang panig ni Luis ay talagang maayos, ito ang unang pagkakataon na siya ay itinapon ng isang tao, at nakaramdam siya ng kalungkutan at nais na makahanap ng gulo, at magiging maayos ito kapag siya ay nagkaroon ng sapat na problema. Ang pinakamahirap na bagay para sa kanya ay ang Diablo na nagbigay ng mga brilyante. Kalimutan ito, hayaan ang mga sundalo na dumating at pagtakpan ito. Selena, may naghahanap. Pagkalabas ni Selena sa sulok ay narinig niya ang mapang-akit na boses ni Xiaoli na labis na ikinatakot niya kaya gusto niyang tumakas. Sino ito? Hindi pa tapos. Agad namang natuwa ang lahat sa production team. May mas pasabog kaya sa pagkakataong ito. Sa sulok, mukhang disdain si Kui Kaijing, gumagastos lang ng pera ang mga lokal na boss na ito. Patay na si Lo. Miss Selena, ikaw, hello. Ito ay isang mahiyain maliit na batang babae na dumating sa oras na ito. Nang makita niya ang kanyang kutis, akala niya ay may nagawa siyang mali, at puno siya ng pagkabalisa. Pagharap sa ganoong babae, hindi magalit si Selena kahit gaano pa siya kagalit. Okay lang, may kinalaman ka ba sa akin? Nandito ako para maghatid ng isang bagay. Sabi ng batang babae habang binubuksan ang isang puting bagay na parang incubator. Ang mga layer ng malamig na puting hangin ay sumabog mula dito, at pagkatapos ay nakita niya ang 3 bote ng pula, dilaw at berdeng katas sa loob, mga bagay. Ito ay, bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Selena, masyado nang napanood si Gang Dao, ang una niyang reaksyon ay may gustong lasunin siya hanggang mamatay, di ba? Ginawa mismo ng aking young master. May watermelon juice, orange juice, at mung bean soup. Sagot ng batang babae. Sino ang young master mo? Naghihinala si Selena, sinusubukang alalahanin kung mayroong isang young master na mahilig magpiga ng juice sa mga taong kanyang pinukaw. Sinenyasan siya ng batang babae na tingnan ang note sa bote. Hinubad ito ni Selena at tumingin, at nakita ang isang salitang Ingles na nakasulat dito, fight, at may iginuhit na puso sa likod. Nai-imagine pa rin ni Selena kung paano nahihiyang ibinuka ng kabilang partido ang kanyang bibig nang iguhit niya ang pusong ito. It's Rick. Nanlambot ang mga mata ni Selena sa isang iglap, at ang kanyang magulong mood ay huminahon sa isang iglap. Originally, ang pinakainaalala niya ay nagsisimula pa lang siya, kung siya ay masyadong high profile, magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo at chismis. Ngayon isipin mo, bakit kailangan mong pakialaman ang mga mata ng mga taong walang pakialam sa kanya? Kung palagi niyang pinapahalagahan ang mga mata ng ibang tao sa linyang ito ng trabaho, hindi ba siya mapapagod? Noon, dahil masyado siyang nagmamalasakit sa mga mapanlait na tingin ng mga tinaguriang celebrity, sa ugali ng kanyang mga tinatawag na biological parents, at sa mga iniisip ni Roman kaya nabuhay siya ng may higit at higit na inferiority complex at nawala ang kanyang sarili ng higit pa. Matagal na niyang naunawaan ang ganitong uri ng katotohanan, ngunit nabalisa siya sandali. Kailangan lang niyang maging sarili, na may malinis na budi, at balang araw ay mapatunayan niya ang kanyang sarili sa kanyang lakas. Ipinaglalaban niya lamang ang mga taong nagmamalasakit sa kanya. Kabanata 50, ibaba mo na ang mga gamit mo, salamat young master para sa akin. Sabi ni Selena sabay kuha ng phone niya para magpadala ng text message kay Rick. Mukhang abala ang crew sa kani-kanilang negosyo, pero sa totoo lang lahat sila ay nakatingin kay Selena, curious kung ano ang ipinadala sa mga oras na ito. Parang nakakita sila ng 3 bote ng juice. Ang unang rose Selena ay mukhang napakahiyang, at ang pangalawang diamond ay tila hindi masyadong nagulat sa hitsura ni Selena, ngunit sa pagkakataong ito si Selena ay may masayang ekspresyon at masayang nagpapadala ng mga text message. Napabuntong hininga ang lahat. Nako! Tama na, mahirap gumastos ng pera sa mga dilag sa panahon ngayon. Pinakakapakipakinabang na gamitin ang iyong puso. Oo, hindi mo ba narinig na sinabi lang ng maliit na babae na gawa ng iba ang juice? How sweet. Pastahan ako na ang naghatid ng juice ay mananalo sa puso ng isang kagandahan sa huli. Kung gayon, tataya ako sa mga diamante.
Bakit walang tumataya sa pagpapadala ng mga bulaklak? Tuldok-tuldok-tuldok. Matapos inumin ang fruit juice at mung bean soup, nabuhayan muli si Selena ng buong dugo at nagpatuloy sa paglalaro. Kasabay nito, si Daniel, na nagbabakasyon sa bahay kasama ang kanyang anak, ay gumawa ng ding tunog sa kanyang telepono. Ipinaalala nito na may bagong text message mula kay Selena. Pinindot ito ni Daniel, at sa kabahagyang itinaas ang sulok ng kanyang bibig. Baby, thank you sa fruit juice at mung bean soup, sobrang sarap. Salang heyo. Tiningnan ito ng matagal ni Daniel, at saka kumaway sa anak na hindi kumikibo at tulalang nakatingin sa labas ng bintana. Rick, halika nga dito. Hindi siya pinansin ni Rick. Marahang napabuntong hininga si Daniel, may text message galing kay Tita Selena mo. Si Rick ay sumugod na parang rocket, tumatalon para abutin ang telepono. Itinaas ni Daniel ang telepono, I can show you, call me dad. Nagprotesta si Rick sa buong mukha at tumanggi na makipagtulungan. Hanggang sa sabik na sabik ang kanyang anak ay malapit na siyang umiyak nang tuluyang nagpaubaya si Daniel at ibinigay sa kanya ang telepono. Pagtingin sa kanyang kontentong anak, nahawak ang kanyang telepono at patuloy na nakatingin dito, mukhang nag-aalala si Daniel. Marahil dahil kakaunti ang mga bagay na bumabagabag sa kanya sa mundong ito, kaya pinapante ng Diyos si Rick sa kanyang tabi upang subukan siya. Si Rick ay napakatalino at nakakapagsalita sa loob ng 6 na buwan. Bagamat tahimik ang ugali niya at hindi gaanong nagsasalita, hindi na siya nagsalita simula noong insidenteng iyon. Masyado niyang namiss ang pagkabata ni Rick, at nang gusto niyang makabawi, nakita niyang huli na ang lahat. Hindi ko alam kung kailan ko maririnig na tinawag niya akong tatay. Matagal na tinitigan ni Rick ang telepono, parang may hindi maintindihan, saka siya lumapit sa kanyang ama, itinuro ang mga salitang, salang heyo, gamit ang kanyang maiikling daliri, marahil ay tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Mga modelong particle, wala silang espesyal na kahulugan, mataimtim na sagot ni Daniel. Paf, uba, huwag mong turuang maging masama si Rick kung hindi ka nakapag-aral. Salanghayo means I love you in Korean, okay. Tumakbo si Sol na patalbog-talbog, na may puso sa kanyang kamay. Nang marinig ito, binigyan ni Rick ng masamang tingin ang ama, saka tumakbo palayo at nagpatuloy sa pagpiga ng katas. Alam ni Daniel ang 12 wika. Kung diretsong sumulat ng Korean si Selena, natural na maiintindihan niya ito, ngunit kung ganito ang nakasulat, tiyak na hindi niya ito maiintindihan. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Tiningnan ni Daniel si Sol ng malamig na tingin, na may ekspresyon ng isang amo na namamahala sa kanyang mga subordinate. Agad na lumipat ng upuan si Sol at naupo sa harap niya na puno ng pananabik. Boss, mayroon akong isang napakahalagang bagay na iuulat sa iyo. Hindi na nag-abalang ibuka ang bibig ni Daniel na para bang anytime ay uutot. Ikanaway ni Sol ang kanyang mga kamay, nasa sabik, alam mo ba kung anong balita ang ngayon ko lang nalaman? Ngayon, pumunta ang admirer ni Selena sa set para bigyan siya ng regalo. Yan ang fruit juice at mung bean soup na binigay ni Rick sa kanya. Mukha namang kalmado si Daniel. Alam ko, ngunit bago ang aming Rick ay nagbigay sa kanya ng isang bagay, may ibang nagbigay sa kanya ng isang bagay, at mayroong 2 tao. Ang isa ay nagbigay ng isang buong hanay ng mga pulang rosas, at ang isa ay nagbigay ng isang malaking brilyante. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Daniel. Ito ay isang mainit na araw ng tag-araw, at ito ay napaka-refresh. Kabanata 51. Nalaman mo na ba kung sino ito? Sabi ni Daniel na parang may shooting kung nalaman niya. Kumatok si Sol sa mesa, ito ang pangunahing punto na nais kong sabihin sa iyo. Sa aking intelligence network, hindi ko nalaman kung sino ang 2 taong iyon. Mukhang malalaman ko lang kapag gumawa sila ng panibagong galaw. Ang malaking mata ng Diablo ay kayang pumatay ng mga tao ngayon, paano siya maghihintay hanggang sila ay muling mag-atake? Agad na tumawag si Daniel, ang kanyang tono ay kasing lamig ng hangin na umiihip mula sa glacier. Cheng Fang, tulungan mo akong suriin ang 2 tao. Nagulat si Sol, wow, kahit si Jin Yiwei ay ipinadala na. Ang intelligence network ng kanyang kapatid ay natural na hindi maihahambing sa kanyang gossip network, kahit isang maliit na clue ay maaaring maghukay ng iyong lumang background. Kuya,
Matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi simple ang nakaraan ni Selena, naniniwala ka na ba ngayon? Sa tingin ko dapat mong hilingin kay Cheng Feng na imbestigahan din si Selena. Si Sol ay time na nagmungkahi. Hindi na kailangan. Lahat ng tao ay may nakaraan na ayaw niyang ipakita sa iba, at hindi niya ililipat ang bahaging ayaw niyang mahawakan ng iba. Kung gusto niyang sabihin sa kanya, sasabihin niya sa kanya. 6:00 ng hapon, sa wakas natapos ang paggawa ng pelikula. Ang mga pangunahing tungkulin ngayon ay ang lahat ng lalaki na pinuno at babae. Si Selena ay walang maraming camera, ngunit kailangan pa rin niyang lumitaw sa set bilang isang set, na gumagawa ng isang buong araw na florera. Nakakapagod din ang paggawa ng mga vase. Sa ganoong damit sa kanyang likod, ang kanyang leeg ay malapit ng mabali, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng matinding init. Pagkatapos magpalat ng damit at tanggalin ang kanyang makeup, nagsuot siya ng maskara at paakay na sana ng subway. Hindi siya sikat ngayon, walang nakakakilala sa kanya, napaka-convenient na sumakay sa subway, at walang mga traffic jam. Habang naglalakad siya patungo sa istasyon, isang itim na Maserati ang huminto sa tabi niya. Ibinaba ang bintana ng sasakyan, nakangiting tumingin sa kanya si Roman. Selena, let me see you off. Selena, dating kasintahan, bakit ex-boyfriend na naman? Maaari mo bang hayaan siyang magpahinga sandali? Hindi na kailangan. Dirdiretsong naglakad si Selena, ayaw humarap sa mukha nitong nagpapasakit sa kanya. Dahan-dahan siyang sinundan ni Roman, ayaw umalis. Selena, pwede ba tayong mag-usap? Ngumuso si Selena, ano ang maaari kong pag-usapan sa iyo? Sa tingin mo ba kulang pa ang mga scandals ko ngayon? Gusto mo bang kunan ng litrato at bigyan sila ng mas malaki? Kumunot ang noo ni Roman na medyo hindi sanay sa panunuyan ng dalaga na laging masunurin sa kanya. Selena, hindi iyon ang ibig kong sabihin, may importante talaga akong itatanong sa iyo. Kung patuloy kang makakasalubong sa kanya sa kalsadang ganito, natatakot akong makunan ka talaga. Kapansin-pansin ang kotseng ito. Lumingalinga si Selena sa paligid para siguraduhing walang tao, at mabilis na binuksan ang pinto at sumakay sa kotse. Makalipas ang kalahating oras, isang kahon sa isang hotel. Tinawag ni Roman ang waiter at umorder ng sandamakmak na ulam na karamihan ay nagustuhan niya. Selena, matagal na, at hindi ko alam kung nagbago na ba ang panlasa mo. Kumusta ka sa ibang bansa nitong mga taon? Tatawagan kita, binayaran ko ang pera, ngunit ibinalik mo ang lahat, at sa wakas ay pinalitan pa ang numero ng account. May pag-uusapan ako. Inalalayan ni Selena ang kanyang ulo at ibinaon ang sarili sa pagpapadala ng text message kay Rick, na ipinaalam sa kanya na babalik siya mamaya. Walang choice si Roman kundi itulak siya ng tseke. Sinulyapan ni Selena ang 8 milyong tseke mula sa gilid ng kanyang mata, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Mariing tumingin si Roman. Selena, huwag kang gagawa ng mga bagay na pinagsisisihan mo. Ibinaba ni Selena ang phone niya at tinignan siya ng may kalahating ngiti. Oh. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ko? Pagkatapos sabihin mo sa akin, paano ka naging karakter na ito? Biglang tumaas ang tono ni Roman. Kabanata 52. Sa tingin mo paano ako nakarating dito? Napasandal si Selena sa upuan habang nakahalukip-kip at walang pakialam na nagtanong. Tila hindi na nakatiis si Roman, at hinampas ng malakas ang mesa. Selena, mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang makakaharap ng isang babaeng tulad mo sa isang lugar tulad ng entertainment industry. Bakit mo ipinipilit na makisali sa maputik na tubig ng entertainment industry? Hey, isang babaeng katulad ko. Humalaklak si Selena, hindi ko alam kung anong uri ng pagkakakilanlan ang sinasabi ni Young Master Su sa akin ngayon. Kung noon pa siya, malamang naghi-hysterical na siya kapag narinig niya ang mga salitang ito ngayon. Noon, paulit-ulit na sinasabi ni Roman na ayaw niyang pumasok sa entertainment industry ang kanyang magiging asawa, pero nang sisusi na ang buo, sinuportahan siya nito, at hanggang ngayon ay narito pa rin siya para diktahan ang kanyang buhay. Selena, kahit hiwalay na tayo, I have always regarded you as my younger sister. Gusto lang kitang tulungan. Pwede bang tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo mo? Kunin ang pera, wakasan ang kontrata sa Empire, at umalis sa industriya ng entertainment. Seryosong sabi ni Roman sa panghihikayat. Hey, tulungan mo ako.
Biglang nanlamig ang mga tamad na mata ni Selena. Speaking of which, I do need Master Su's help. Sana ay matulungan ako ni Master Su na sabihin ang totoo sa pamilya Ning. Magpatotoo na sinuhulan ako ni Susie ng dalawang lalaki, maaari mo ba akong tulungan dito? Selena, ay, namutla ang mukha ni Roman, kung gagawin ko ito, matatapos si Susie, at si Susie ang pinaka-attempt noon, maling kwarto ang pinasok mo, at ang nakipagtalik sa iyo mamaya ay ibang tao. Kahit na ito na ang inaasahang sagot, tumibok pa rin ang puso ni Selena, at panunuyan niyang sinabi, so ibig mong sabihin, wala kang ginawang masama noon. Kasalanan ko ang pagiging lasing, nakadroga, at buntis. Kasalanan ko rin kung bakit ipinanganak ni Yuno ang isang patay na sanggol. Kumunot ang noo ni Roman, Selena, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Humingi na kami ng tawad sa iyo ni Susie para sa bagay na ito, at sinubukan namin ang lahat para makabawi sa iyo sa loob ng maraming taon, bakit hindi mo ito kayang bitawan? Kinuha ni Selena ang bag niya at tumayo, oh, let me relax. Maghintay hanggang ang iyong Susie ay mahuli at mabuntis sa kanyang balimatard, ngunit maaari kang makipagkamay sa kabilang partido at masayang magkakold, pagkatapos ay tanungin mo ako muli. Panipi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Roman, Selena. Paano mo nasabi ang ganyang bagay? Yo, sinasabi ko lang na sobrang distressed ka. Hindi mo alam ang sakit kung hindi mangyayari sa'yo diba? Umaasa ka ba na patatawarin kita? Hindi na ako virgin. Tinapos ni Selena ang kanyang pangungusap at humakbang palayo. Anong malas? Hindi niya dapat kinausap si Roman, naiinis siya kaya hindi siya makakain ng hapunan ngayong gabi. Magmadaling umuwi at yakapin ang munting tinapay para gumaling. Habang naglalakad si Selena papunta sa gate ng bahay ni Lo, nakita niya ang isang puti, malambot at cute na maliit na van na tumatakbo papunta sa kanya. Tila kanina pa siya nakahiga sa may bintana naghihintay sa kanya. Oo naman, gumaling si Selena sa isang iglap, at binigyan si Rick ng sobrang laki gaya ng dati. Baby, kumain ka na ba? Nag-text ako para hindi mo na ako hintayin na kumain ng masunurin. Masunurin ka ba? Tumango si Rick, magaling. Muling binigay ni Selena ang maliit na tinapay bilang gantimpala. Maglaro ka muna, tita, umakyat ka na at magpalit ng damit at maligo ka na. Tumango si Rick, magkahawak kamay na naglakad ang dalawa patungo sa pinto. Sa bintana sa ikalawang palapag, tinitingnan ang eksena sa ilalim ng bintana. Medyo malungkot ang mukha ni Daniel. Hindi niya alam na ganoon pala siya kaseloso na tao. Nagsimula pa siyang inggit sa anak. Pagbalik ni Selena, 2 beses niyang K.S. ang anak. At sa malayo lang siya nakatingin. Pagkabalik sa kanyang kwarto, ang unang ginawa ni Selena ay hinubad ang kanyang bra. Sa tag-araw, ang pagdadala ng bagay na ito ay simpleng pagpapahirap, okay. Iniunat niya ang kanyang kamay para tanggalin ang botones sa likod at hinihila palabas ang bra. Sa kalagitnaan, may kumatok, at ang pinto sa likod niya ay itinulak. Ning, natigilan si Daniel pagkasabi niya ng salita, pinanatili pa rin ng kamay niya ang postere ng pagtulak ng pinto, at nagtatakang tumingin sa sitwasyon sa loob ng kwarto. Kabanata 53, napanatili ni Selena ang awkward na postura na iyon, hinayla ito o ibinalik. Ito ay lubhang malungkot. Ang nakakalungkot pa ay ang bra na suot niya ngayon ay espesyal na nakakustomize para sa kanya, na may nakaprint na triangular na logo ng Superman sa bawat gilid, nakitang-kita. Halatang napansin ito ni Daniel, at bahagyang itinaas ang kanyang kilay, ngunit hindi na siya nagpakita ng pagkagulat sa napaka-gentleman na paraan, at bahagyang umubo, paumanhin, hindi ko isinara ang pinto. Nang matapos siyang magsalita ay handa na siyang lumabas at umiwas. Ayos lang, kasalanan ko, nakalimutan kong isara ang pinto. Nagkunwaring kalmado si Selena at hinugot ang bra, itinago ito sa ilalim ng kubrekama, at pinaypayan ito ng kanyang kamay. Ubo, sobrang init sa tag-araw, hindi mo maiintindihan ang mga problema ng kababaihan. Teka, may kinalaman ka ba sa akin? Bakit late ka bumalik? May date ka? Casual na tanong ni Daniel. Anong date? Kapag nakilala ko ang isang taong talagang kinaiinisan ko, nakipag-chat ako ng casual. Masungit na ungol ni Selena. Hearing this tone, it's definitely not a date, medyo lamambot ang mukha ni Daniel. I left some food for you,
I'll eat after I take a shower. Actually, kaya kong lutisin ang problema ng pagkain mag-isa, nahihiyang sabi ni Selena. Hindi masyado para sa iyo na ibuka ang iyong bibig. Ah, okay. Pagkaalis ni Daniel ay mabilis na nilock ni Selena ang pinto sa likod niya. Hindi ko napagtanto ng ilang sandali na hindi ako nakagawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali sa sarili kong tahanan. Kailangang bigyang pansin sa hinaharap. Pagkatapos maligo at kumain, komportableng humiga si Selena sa kama at nagsimulang mag-internet para magbasa ng balita, habang si Rick ay nakahiga sa mesa, hawak ang tome at ngumunguya dito. Inamin ni Susie ang kanyang gwapo at mayaman na kasintahan sa publiko, si Zhao Yingdi ay nagseselos kaagad. Purihin ni Susie ang junior sister na si Selena para sa kanyang kagandahan at lakas. Karapat-dapat si Selena na maging numero 1 kagandahan sa industriya ng entertainment, na dinurog si Jia Qingqing. The Opening Ceremony of The World by Meng Chang, photos. Sa unang araw ng The World, ang matangkad, gwapo at mayaman na kasintahan ni Susie ay bumisita sa klase ng maingat. Sa pagbibilang ng mayayamang manliligaw ng bagong promote na si Xiaohua Selena, nakatambak ang mga pulang rosas sa set sa unang araw ng paggawa ng pelikula, mga larawan. Tuldok-tuldok-tuldok, nakikita na ang lahat ay normal dito, ngunit ang mga bagay ay nagiging mas mali sa kalaunan, at ito ay umunlad sa, si Selena ay pinangangalagaan, Selena's financial backer, Selena ay nasa maraming mga bangka, ang pribadong buhay ni Selena ay magulo. Nakagawa na si Selena ng mga paghahanda noong nasa set siya, kaya medyo kalmado na ang makita ang mga bagay na ito ngayon. Alam niya na kahit walang insidente sa pagitan nila Luis at Is sa araw na iyon, maaga o huli ang kanyang pagpoposisyon ng imahe ay makakaakit ng mga chismis na ito. Ang mga balitang chismis na iyon ay gumagamit ng mga hindi malinaw na salita, at walang tiyak na katibayan. Natatakot ako na kung ang isang bagay ay sinabi ng napakaraming beses, totoo man ito o hindi, ito ay magpapapaniwala sa mga tao. Kailangan mo ba ng tulong? Boses ni Daniel ang nanggaling sa tabi ng tenga niya. Bumangon si Selena na nakayakap sa kanyang laptop, at ngumiti habang nakahawak sa kanyang baba. Boss Lo, i-unlock mo ba ito para sa akin? Bakit hindi? Iniabot ni Daniel sa kanya at kay Rick ang isang baso ng gatas ayon sa pagkakasunod-sunod, ang iyong baso ay mababa ang taba. Salamat. Tinanggap ni Selena ang tasa, at pagkatapos ay sinabing, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi na kailangan, naniniwala akong oras na ang magsasabi ng lahat. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Daniel. Saglit na natigilan si Selena, saka tinulungan ang kanyang noo. Daniel, may nakapagsabi na ba sa iyo na magaling ka talagang manligaw sa mga babae? Sunduin ang mga babae. Bakas sa mukha ni Daniel ang pagdududa. Halatang hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga salitang ito sa internet. Ang ibig sabihin ay paligayahin ang mga babae. Simpleng paliwanag ni Selena. Napangiti si Daniel nang marinig ito. I'm very happy with your evaluation, does this mean that you are pleased by me? Pagkababa ng boses ay naging malabo agad ang kapaligiran. Nag-init agad ang pisngi ni Selena, at nakaramdam siya ng inis, calling you a cheapskate. Sabihin sa iyo na ilabas ang isang mapanganib na paksa gamit ang iyong bibig. Mabuti na lang at tanggap ni Daniel sa tuwing may nakikita siyang maganda, pupunta ako sa study para magbasa ng mga dokumento, tandaan mong matulog ng maaga. Magandang gabi. Selena, magandang gabi. Rick, bagamat hindi nagsasalita si Rick, ngunit ang mukha ni Bon ay malinaw na nagsasabing, Go, don't disturb me and Tita Xiaoxi. Kabanata 54. Sa susunod na umaga, pagkaalis ni Selena, nag-aalalang tinawagan ni Daniel si Sol. Nagpadala ang crew ng isang tao upang bantayan doon. Kuya, nag-aalala ka ba na may bubuli sa hipag mo? Sa katunayan, ito ang lahat ng mga bagay na kailangan niyang pagdaanan sa kanyang paraan upang sumikat. Magaling siyang mag-ehersisyo. Kung hindi niya pinagdadaanan ang mga bagay na ito, paano siya magiging independent in the future? Ginaya ni Sol ang tono ni Daniel kapag karaniwan niyang pinag-aaralan ang sarili. Daniel, hindi niya kailangan. Ang implikasyon ay pinoprotektahan niya siya. Sol, hihihi. Tungkol sa iba't ibang pakikitungo sa kanyang kapatid, nadama ni Sol ang pagkalungkot.
Naisip ko sa aking sarili na hindi mo sinabi iyon nang sinipa mo ang batang Panginoon sa gulo ng maunlad na kapanahunan ng walang salita, at hindi pinahintulutan ang sino man na tumulong sa akin. Sige, sige, magpapadala ako ng magbabantay sa kanya ngayon din. Siguraduhin mong hindi siya mawawala kahit isang buhok. Bibigyan kita ng 1 linggong bakasyon sa susunod na buwan, biglang sabi ni Daniel. Ano, kuya, ano ang sinabi mo? Akala ni Sol ay may auditory hallucination siya, gusto mo talaga akong bigyan ng bakasyon, buong linggo pa naman. 3 taon mo akong hindi binibigyan ng bakasyon. Ayaw, gusto ko ito. Siyempre, gusto ko. Pero, bakit bigla kang naging mabait sa akin? Natarante si Sol, at maingat na naalala ang sinabi niya ngayon. Sa huli, nadama ko na ang problema ay dapat nasa 2 salita, hipag. Dahil lang sa tinawag niyang hipag si Selena. Ang holiday na ito ay talagang naging masaya at malungkot sa kanya. Guro, nandito si Dr. Chin. Ang boses ng kasambahay ay nagpahayag mula sa labas ng study. Nakatayo sa tabi ng dalaga ang isang payat na lalaki, nakasuot ng simpleng casual na damit, may maamong anyo at maamong ngiti, mukhang napaka-friendly. Ibinaba ni Daniel ang telepono, tumalikod, at tumingin sa taong dumating, halika na, maupo ka na. Ibinaba ni Chin Mufeng ang bag sa kanyang kamay, at umupo sa sofa. Ano ang mali? Hindi maganda ang kalagayan ni Rick. Pwede kang pumunta at tingnan mo, nasa kusina siya, sagot ni Daniel. Kusina, tinaas ni Chin Mufeng ang kanyang kilay, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Chin Mufeng at nakangiting sinabi, simula kailan pa naging libangan ni Rick ang pagpiga ng juice. At sa tingin ko, parang good mood siya. Anong nangyari? May mga bagay na nangyari sa panahong ito. Ilang araw na ang nakalipas, masyado akong abala sa trabaho para alagaan si Rick, kaya palihim siyang dinala ni Sol sa bar. Maikling paliwanag ni Daniel sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chin Mufeng pagkatapos marinig ito, at sa wakas, masayang sinabi niya, si Rick ay isang blessing in disguise. Gaya ng sinabi ko kanina, masyadong kanais-nais ang kasalukuyang estado ni Rick. Kung may nagtutulak na magpapa-inter sa kanya, malaking tulong ito sa kanyang kalagayan, hindi pa banggitin na siya ay buhay pa. Hindi mo iniwan ang babaeng iyon bilang yaya o tutor para kay Rick. Daniel, siya ang magiging ina ni Rick. Ubo-ubo-ubo. Napatingin si Chin Mufeng sa walang ekspresyon na mukha ni Daniel na may pagtataka, ano ang sinabi mo? Ginagawa mo ba ito para kay Rick, o para sa iyong sarili? Ang malamig na ekspresyon ni Daniel ay tila natunaw, tumingin siya sa bintana, at sinabing dahan-dahan, Dr. Chin, sa palagay ko ay tama ang iyong naunang conclusion. Ikaw, nine-love ka ba sa babaeng ito? Tuwang-tuwa si Chin Mufeng nang marinig niya ang mga salitang, sinabi ko na hindi mali ang aking paghatol, paano ka magiging asexuality? Sabihin mo sa akin ang partikular na sitwasyon, ano ang gagawin mo kapag nakita mo siya? Bumibilis ang tibok ng puso, kumukulo ang dugo, gustong mapalapit sa kanya, gustong makipagtalik sa kanya. Ibinaba ni Daniel ang kanyang mga mata at nag-isip sandali, pagkatapos ay tumango, tama lang. Kabanata 55. Minsan niyang tinanong si Chin Mufeng kung ano ang pakiramdam ng magkagusto sa isang tao. Sabi ni Chin Mufeng, malalaman mo kapag nakilala mo ang taong iyon. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay masyadong walang laman ang mga salitang ito. Hindi ko alam hanggang sa nakilala ko si Selena na iyon ang totoo. Congratulations! Maraming mga asexual ang maaaring hindi makatagpo ng gayong tao sa kanilang buhay. Same time na binati ni Chin Mufeng ang kanyang matandang kaibigan. Bilang karagdagan sa heterosexuality, homosexuality, at bisexuality, mayroon ding oryentasyong sexual sa mundong ito na tinatawag na asexual. Ang tinatawag na asexuality ay hindi nangangahulugan na may problema sa katawan, o hindi tiyak ang oryentasyon ng kasarian, at hindi rin ito natatakot sa intimacy. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay, hindi interesado sa sex. Dahil sa kanyang problema, hinimok pa ng kanyang ina si Sol na painumin siya ng gamot 5 taon na ang nakararaan. Ito ay dobleng kaligayahan. Kailan ka iinom ng alak sa kasal mo? Pang-aasar ni Chin Mufeng. Nagsusumikap ako. Sa pagbanggit sa tanong na ito,
ang palaging walang talo na si Daniel ay bihirang magpakita ng bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mukha. Nagulat si Chin Mufeng, ito ay talagang nasa kasalukuyang tuloy-tuloy na panahunan. Akala ko past perfect tense na nang lumabas si President Lu. Pambihira talaga ang babaeng makakapagpa-in love sa'yo. Kaya pumunta ka sa akin sa pagkakataong ito dahil gusto mong turuan kita kung paano gawin ito. Hinahabol ang mga babae. Kahit na ang aking praktikal na karanasan ay hindi kasing husay ng Earthshaw, mayroon pa rin akong maraming teoretikal na karanasan. Bakit gusto ng lahat na turuan siya kung paano habulin ang mga babae? Bahagyang dumilim ang mukha ni Daniel, hindi ko na kailangan pang problemayan iyon, I came here mainly to confirm the impact of her appearance on Rick. Pagkatapos ng biro, nagsimulang magkwento si Chin Mufeng tungkol sa negosyo, ganito, lahat ng bagay may dalawang panig, bagamat ito ay isang magandang bagay, sinabi mo rin noon na sinira ni Rick ang buong bahay upang makita siya, kaya ang punto ay depende pa rin kung paano ka mamumuno. Hindi mahalaga kung ikaw ay wala sa pagkamakasarili o ano, ang pagwawalang bahala ng pagpapanatiling pansamantala sa kanya sa bahay ay medyo tama. Susunod, iminumungkahi kong hilingin mo sa babaeng iyon na tulungan ka, ilabas si Rick at maglakad-lakad pa, at paalisin siya kapag tama na ang oras. Pumunta sa paaralan at hayaan siyang mamuhay ng normal sa bawat hakbang. Inabot ako ng 2 taon para gawin ito, baka kaya niya. Got it, susubukan ko. Tuldok-tuldok-tuldok, lungsod ng pelikula at telebisyon. Pagpasok pa lang ni Selena sa set, tumigil agad ang mga bulungan sa kanyang paligid, at lahat ay napatingin sa kanya ng kakaiba. Kumalat na yata ang balitang chismis. Sa sulok, may kakaibang bamulong, ano, bagong dating lang na late na dumating, hindi mo ba nakitang napakaaga dumating ni Teacher Ning? Sa totoo lang, wala namang masama sa oras ng pagdalaw ni Selena ngayon, pero masyadong maagang dumating si Susie. Ginoo, Ning, you and Selena are in the same company, totoo ba ang mga chismis na nakapost sa internet? Sinasabi ng ilang tao na natulog siya sa maraming tao sa aming mga tauhan para sa tungkuling ito. Sobrang walang hiya. Binabaliwala ba ng Empire ang ganitong uri ng hindi patas na kompetisyon? Tuldok-tuldok-tuldok. Sa pagharap sa pagtatanong ng lahat, ipinakita ni Susie ang isang dampi ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha, at bumantong hininga, nasa bawat tao ayon sa kanilang kakayahan, walang pakialam ang kumpanya. Pagkatapos magsalita, bigla niyang na-realize na mali ang sinabi niya at idinagdag niya, hindi ko ibig sabihin na ginawa talaga ng little junior sister ang mga bagay na iyon. Hindi ka makapaniwala sa mga chismis sa internet. Gayunpaman, ang pagsasabi ng pangungusap na ito sa sandaling ito ay tila sinusubukang pagtakpan, at lahat ay masigurado na ang mga bagay na iyon ay totoo. Hanggang sa dumating ang direktor upang himukin ang lahat na magtrabaho ng mabilis ay nagkahiwa-hiwalay ang mga nagdaldal. Ang dalisay at inosenteng ekspresyon sa mukha ni Susie ay nawala sa isang iglap, at tinawag niya ang katulong sa gilid, at nagtanong sa mahinang boses, kamusta ang trabaho mo? Ate Susie, huwag kang mag-alala, tapos na. Di ba sabi mo allergic siya sa metal? Nilagay ko ang metal powder sa puff ng makeup artist habang walang nakatingin, at sigurado akong magugugol ang buong mukha niya. Kabanata 56. Ngayon ay kukunan ni Selena ang isang dancing scene. Hindi tulad ng mabigat na kasuotan ng palasyo kahapon, ang mga damit ngayon ay napakagaan at magaan, kaya sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Pagkapasok sa dressing room, saglit na natigilan si Selena, hindi niya inaasahan na makikita niya si Jia Qingqing. Akala niya ay hindi darating si Jia Qingqing. Bago mag-audition si Jia Qingqing para sa papel na pangalawang babae, inanyayahan siya ng direktor na gampanan ang papel ng ikatlong babae. Ang ikatlong babae ay isa ring masamang babae, ngunit siya ay may mas kaunting mga tungkulin kaysa kay Selena, at siya ay labis na pinahirapan ni Selena sa mga eksena. Bagamat tinulungan ng kanyang manager si Jia Qingqing na tanggapin ang imbitasyon, labis siyang hindi nasisiyahan at hindi dumalo sa seremonya ng pagbubukas, at nabalitaan pa na tatalikuran niya ang palabas. Naisip ni Selena na marahil ay narinig niya ang balita na gumawa ng malaking puhunan ang crew, kaya masunurin siyang pumunta rito ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking produksyon na may puhunan na 100 milyong yuan. Si Jia Qingqing ay naglalagay ng makeup, at nang makita niya si Selena sa salamin,
Agad niyang itinaas ang kanyang mga kilay, hindi na itago ang kanyang hindi pagkagusto sa kanya. Tulad ni Susie, mayroon siyang mayamang ama na sumusuporta sa kanya, kaya palagi siyang mayabang at nangingibabaw sa set, at ang kanyang reputasyon ay lubhang masama. Gayunpaman, ang kanyang hukbong dagat ay makapangyarihan, at siya ay pinaputi sa isang mabilis magsalita at tunay na ugali. Isang gimmick ng #1 beauty sa entertainment industry. Sa makatuwid, natural na kinasusuklaman ni Gia Chingching si Selena dahil sa pagnanakaw ng kanyang tungkulin at titulo. Oy, hindi ba ito ang #1 beauty natin sa entertainment industry? Sa dinami-dami ng mga parokyano na sumasamba sa iyo, pumupunta ka pa rin upang makibahagi sa isang dressing room sa amin, maliliit na artista. Ngumisi si Gia Chingching ng masama. Naroon si Selena, kaya humanap siya ng upuan at umupo, at nagsimulang basahin ang script ng hindi man lang naapektuhan. May katangian siya sa taong ito. Kapag dumating na siya sa set, buong puso niyang inilalagay ang kanyang trabaho, at walang sino man o anuman ang makakaapekto sa kanyang estado. Selena, anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong pansinin. Pinutol ni Gia Chingching ang sukle sa kanyang kamay. Nagpatuloy si Selena sa pagbabasa ng script na parang hindi niya narinig. Sa sandaling ito, hindi na nakatiis ang makeup artist sa gilid, at mahinang umubo, naka-earphone si Selena, hindi niya yata narinig. Noon lang nakita ni Gia Chingching ang dalawang maliit na puting earphones na pinasok ni Selena sa kanyang mga tenga, at naramdaman niyang parang sinuntok niya ang bulak. This be, tick, who knows kung hindi niya narinig o sinasadya. Siyempre sinasadya ni Selena. Nang makita niya si Gia Chingching, agad niyang kinuha ang earphones at sinaksak ito, kunwari hindi niya narinig. Dahil sa kasong ito, hanggat may alitan, kahit sino ang tama o mali, hindi ito makikinabang sa kanya. Gaano kadali ito ngayon? Miss Gia, ready na, satisfied ka na ba? Maingat ang tono ng makeup artist, halatang alam niyang hindi madaling pakisamahan ang master. Hindi nasisiyahan, bigyan mo ako ng mabigat na kemikal. Sabi ni Gia Chingching nang hindi man lang tumitingin dito. Hindi ko alam kung ano ang hindi nasisiyahan. Tanong ng makeup artist. Hindi nasisiyahan kahit saan. Na-freeze agad ang mukha ng makeup artist, ngunit masunurin lang niyang tanggalin ang kanyang makeup at i-remake siya. Nang makita ni Gia Chingching na ganap na hindi siya pinapansin ni Selena, lalo siyang nagalit, at patuloy na naghahanap ng mali sa makeup artist. Ang makeup artist ay hindi nang ahas na magpakita ng kahit anong mukha kay Gia Chingching, kaya't nakatitig lang siya kay Selena sa gilid ng kanyang mga mata na puno ng hinanakit. Alam din niyang si Selena ang pinupuntirya ni Gia Chingching, at nakikisali lang siya. Maliban sa male lead at female lead na may magkahiwalay na dressing room, lahat ng iba ay nagbahagi ng iisang-isa, kaya maaari lamang maghintay si Selena doon kung hindi makakabawi si Gia Chingching. Sa huli, hanggang sa dumating ang manager ni Gia Chingching upang himukin siya na si Gia Chingching sa wakas ay nag-aatubili na umalis, at hindi niya nakalimutang bigyan siya ng matalim na tingin bago umalis. Kabanata 57. Nang oras na para mag-makeup para kay Selena, pinutol ng makeup artist ang mga bagay at malamig na sumigaw, Selena, halika rito at mag-makeup. Ibinaba ni Selena ang script at lumapit, excuse me. Lalagyan na sana siya ng makeup artist, ngunit sumulyap si Selena sa kanyang makeup tools, at biglang itinaas ang kamay para ilayo siya. Anong ginagawa mo? Mahinhin na sabi ni Selena, Miss Ai, pwede ba akong gumamit ng sarili kong cosmetics? Dahil sensitive ang balat ko, baka allergic ako sa ibang brand. Walang ganyang rule. Kung hindi maganda ang resulta, pananagutan mo. Hindi ba maganda ang ginawa mo kahapon? Bakas sa mukha ni Ai ang pagkainip, parang sobrang busy. Naglabas si Selena ng pulang paper bag sa bag niya at tinakpan ang palad ni Ai mula sa ilalim, Miss Ai, please be accommodating. Kung tutusin, nakasalalay ang negosyo natin sa hitsura, kaya kung sakali. Pinisil ni Ai ang kapal ng pulang sobra, bahagyang umubo, at nag-aatubili na sinabi, okay. Pero kung sakaling lumabas at sabihin ng direktor na may problema, pananagutan mo. Siyempre, hinding-hindi ko idadamay si Miss Ai. Walang permanenteng kaaway sa bilog na ito. Matapos matanggap ang malaking pulang sobra ay lalong gamaan ang pakiramdam ni Ai.
Naglagay din siya ng kaunting pagsisikap sa paglalagay ng makeup ni Selena, at ang huling resulta ay mas mahusay kaysa kahapon. Pagkaalis ng makeup artist, inakbayan ni Selena ang kanyang dibdib at tiningnan ang mga costume na isusuot niya ngayon, pagkatapos ay naglabas ng malaking magnet mula sa kanyang bag, at maingat na pinagmasdan ang mga damit na parang security check. Kapag tapos ka na, ilagay mo rin ang iyong sapatos. Buti na lang walang problema. Ibinalik ni Selena ang magnet, nag-click sa kanyang dila, at naisip sa sarili, napaka-unprofessional. Dapat mayroong isang maliit na karayom na natahi sa mga damit, na kung saan ay masasaktan ka sa lahat ng dako, at hindi mo mahanap ang problema. Dapat ay may maliit na thumbtack na naka-embed sa talampakan ng sapatos. Hindi ko ito nararamdaman kapag normal akong naglalakad. Sa sandaling lumipat ako ng maraming, ito ay magiging ganap na maasim. Kung ikukumpara kay Susie, na protektado sa pagkain ng paputok, siya ay nasa ilalim ng bilog sa loob ng maraming taon at marami na siyang nakita, paanong hindi niya mailantad ang kanyang munting pakulo. Bagamat hindi niya nasubukan ang mga pampaganda ngayon, alam ni Susie na ang kanyang balat ay allergy sa mga metal, kaya malamang na magugulo siya tungkol dito. Pagkatapos magpalat ng damit ni Selena ay naghihintay na sa labas ang dance teacher na kinuha ng director. Sa pagkuha ng mga eksena ng ibang tao, sinundan ni Selena ang guro upang matuto ng mga sayaw na galaw. Nang matapos ang filmang doon, lumapit ang direktor para tingnan ang resulta. Selena, kumusta ka na? Nakita ko sa profile mo na natuto ka ng sumayaw, kaya sa tingin ko sapat na ang kalahating araw. Kung hindi, mabibigyan pa kita ng ilang araw, oras. It should be fine. Hindi masyadong makapagsalita si Selena. Tumingin si Guo Kisheng sa dance teacher, Mr. Zing, ano sa tingin mo? Tumawa ang guro ng sayaw at sinabing, malalaman mo mag-isa mamaya. Okay, simulan na natin ngayon. Ang ika-13 eksena, Deafy Drunk Dance. Mga tauhan, Emperor, Concubine Virtue, Concubine Xian, Concubine Shu, Concubine, at Eunuchs. Kamakailan lamang, nagkaroon ng talent show, at isang malaking bilang ng mga sariwa at malalamang na mga batang babae ang pumasok. Ipinatawag ng emperador ang isang grupo ng magagandang babae upang uminom at magsaya sa kwarto. Iniukol ng emperador ang lahat ng kanyang atensyon sa mga bagong dating, at kahit na ang pinakapabor na babae na si De ay napabayan. Bago si Concubine De, si Concubine Xian ang pinakapaboran. Nakita ni Concubine Xian na napabayan din si Concubine De sa sandaling ito, at ang mukha nito ay puno ng kaningningan. Sa harem na ito, ang mga bagong dating ay laging tumatawa sa mga luma at umiiyak. Sa tingin niya ay medyo maganda siya, kamahalan. Makakasama ba ang puso ko habang buhay? Gusto kong makita kung ilang araw siyang maipagmamalaki. Malamang dahil si Concubine De ay ginampanan ni Selena, at si Jia Qingqing, na hindi kailanman naging napakahusay sa pag-arte, ay gumawa ng magandang trabaho bilang Concubine Xian sa pagkakataong ito, na lubos na nasiyahan sa direktor. Kabanata 58. Si Selena ay nakahiga sa chaise longue at umiinom, napapaligiran ng pagmamadali, ngunit tila nasa ibang mundo siya. Dumausdas ang matapang na alak sa kanyang matingkad na pulang labi, gamulong sa kanyang maganda at balingkinitang leeg, at gamulong sa mapang-akit na plakat. Napakaganda ng larawan kaya hindi maalis ang tingin ng lahat ng lalaki sa eksena. Ang cameraman ay sadyang nag-zoom in para sa isang close-up. Hinihip ng hangin ang mga ilog at lawa, ang ulan ay nagpapadilim sa nayon, at ang tunog ng apat na bundok ay nagpapaikot ng alon, suray-suray na tumayo si Selena habang binibigkas ang isang tulan ng lasing. Sa sumunod na segundo, ibinato niya ang baso ng alak ng may kalampag, at nagsimulang sumayaw na may magulong hakbang. Ang kahoy na panggatong ay malambot at mainit-init, at kami ni Lino ay hindi lumalabas. Ang payat na baywang ay kasing lambot ng sanga ng willow, nakayuko hanggang sa ibaba, at pagkatapos ay tumalbog ng marahas, ang malabong na gasa ay sumasayaw sa hangin, at ang mga mata ay kumikislap na parang seda sa isang kisap mata. Hindi ako naaawa sa paghiga sa isang malungkot na nayon, ipinagtanggol ni Shangxi si Lantay para sa bansa. Diretso niyang kinuha ang pitchel sa mesa at ininom ito. Ang nakakasilaw na paggalaw na iyon ay hindi isang hakbang sa sayaw, ngunit mas katulad ng isang sayaw sa labanan sa larangan ng digmaan.
Agad itong nagbago mula sa isang kaakit-akit na diwata tungo sa isang general sa larangan ng digmaan, na mas kamangha-mangha kaysa dati. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Concubine ay ang babaeng general na si Meng Chang. Ang pamilya Meng ay nakipaglaban para sa bansa sa loob ng maraming henerasyon, ngunit sa huli ay napatay silang lahat, at siya na lang ang natitira. Pumuslit siya sa malalim na palasyo, hindi lamang para patayin ang kalaban, kundi para sirain din ang mundo. Sa hindi kalayuan, hindi napagtanto ng emperador ang panganib. Napasubsob siya sa ganda, saglit na hawak ang wine glass, nakatitig sa kawalan. Nang makita ang muling pagkapanatiko at pagkahumaling sa mga mata ng emperador, si Concubine Xian at isang grupo ng mga bagong paboritong concubines ay puno ng selos. Nakahiga sa gabi at nakikinig sa hangin at ulan, ang Iron Horse Glacier ay nananaginip. Ang Iron Horse Glacier ay nananaginip. Ang Iron Horse Glacier ay nananaginip. Binibigkas ni Selena ang huling pangungusap ng 3 beses, isang beses sa kawalan ng ulirat, isang beses na malungkot, at ang huling pagkakataon na may determinasyon matapos ang alikabok ay tumira. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, siya ay sumandal sa mga bisig ng emperador ng kaakit-akit, na nabighani sa puso ng hari, at patuloy na pinalakas ang kanyang landas ng paghihiganti. Sa pagtatapos ng eksena, halos nakalimutan ng direktor na tawagan ang card. Napakahusay. Si Guo Qixing ang unang pumalakpak, ang sayaw ni Selena ay mahusay, napaka-propesyonal, at ang pinakabihirang bagay ay ipinahayag niya ang gusto ko sa buong proseso, at ang mga ekspresyon ng lahat ay napakahusay din. Ikaw, matandang Feng hindi na kailangang sabihin, ang bihira ay si Qingqing, ang ekspresyon ngayon ay napaka-spot on. Ang mukha ni Jia Qingqing ay kasing dilim ng ilalim ng isang palayok, hindi kaya siya nasa pwesto, talagang nagseselos siya. Si Feng Yibo, na gumanap bilang emperador, ay isang matandang artista, isang propesyonal na emperador, at nakatrabaho sa hindi mabilang na mga dilag. Sa sandaling ito, hindi niya napigil ang matawa at sinabing, Director Guo, natulala talaga ako ngayon lang, hindi ako umarte. Sinabi ko kanina na si Junior Sister ay may kakayahan. Pinupuri rin siya ni Susie na nasa gilid, pero sa totoo lang, halos magngalit ang ngipin. Nang matapos ang palabas, tinawag ni Susie ang munting katulong sa tabi para tanungin siya. Ano ang nangyayari? Buong umaga na, at wala man lang sumasagot. Puno ng gulat ang munting katulong, ako mismo ang naglagay nito, at naglagay din ako ng kaunti sa blush, eyeshadow at highlighter. Hindi pa kaya na ilalabas. Pinandilatan siya ni Susie, imposible, kung hinawakan niya ang mga bagay na ito, lilito ang maliliit na pulang tuldok sa loob ng kalahating oras. Ginamit niya ang pamamaraang ito para maging pangit si Selena sa isang birthday party. Iyon ay maaaring dahil hindi niya ginamit ang mga pampaganda na iyon, mahinang sabi ng munting katulong. Basura, wala ka bang balak gawin sa damit niya? Hindi ko inaasahan noon, Ate Susie, huwag kang magalit, siguradong hindi ko ito palalampasin sa susunod. Pinigilan ni Susie ang galit, sa pagkakataong ito ay aksidente lang, anyway, may mga pagkakataon pa naman sa hinaharap, siguro hindi na niya kailangan pang hintayin na gawin ito, sa paraan ng pagtingin ni Jia Qingqing kay Selena kanina, halos gusto na niya, para kainin siya. Hey, Selena, sa tingin mo ba napakadaling makuha ang role na ito? Kung mas mataas ang iyong kinatatayuan, mas mahirap kang mahulog. Kabanata 59. Bagamat pinatunayan ni Selena ang kanyang husay sa pag-arte sa pagkakataong ito, hindi nakabawi ni Katie Ting ang kanyang reputasyon. Sa kabaligtaran, dahil sa napakahusay niyang gumanap, naisip ng mga tao na siya ay mas makulit. Inisip pa nga nila na hindi niya ito husay sa pag-arte, kundi ang tunay niyang kulay. Ang direktor ay nag-aalala na ang kanyang pag-iisip ay magiging hindi matatag, kaya siya ay tumakbo upang aliwin siya bago umalis. Selena, huwag mag-alala, ang iyong pangalawang lalaki ay sasali sa koponan sa susunod na buwan, at ang pinakamahusay na palabas ay darating pa. Ngumiti ng pilit si Selena, Director, sino ang second male lead ko? Itinago mo ito sa simula, at inilihim mo ito. Ayos lang kung hindi mo sasabihin sa media just for the sake of a stunt. Baka hindi natin masabi. Hindi ko masabi, what if you leak your words? Anyway, ang masasabi ko sa iyo ay ang male second ay isang malaking lalaki.
Mukhang misteryoso si Guo Kisheng. Dumaan si Jia Qingqing at narinig ito, at bamulong na may pang-aalipuste sa kanyang mukha. Isa lang itong lalaking lead, anong klaseng malaking tao kaya ito? Gaano man kalaki ang isang lalaki, maaari ba siyang maging kasing laki ng aktor na si Zhao Sizhao? Sister Susie, hindi mo ba iniisip iyon? Napangiti si Susie pero hindi kumibo, halatang ramdam ng direktor ang pagmamalabos sa puso niya. Hindi pinansin ni Selina ang panunuyan ni Jia Qingqing, dumaikit sa likod ni Guo Kisheng, at nagtanong, gwapo ba siya? Lagi mong masasabi, di ba? Ang pangalawa sa lalaki sa script ay napakagwapo na ang lahat ng mga anak na babae sa kabisera ay nagpapanggap na may sakit. Panipi. Marami siyang intimate scenes kasama ang lalaking pangalawa sa play, hindi lang kailangang most tiyahin ang lalaki second sa iba't ibang paraan, ngunit mayroon ding ilang eksena sa sex, pangkaraniwan ang sing at yakapan, kaya hindi maiiwasang magbayad ng mas mataas, pansinin ito. Siyempre ang gwapo niya, siguradong mabubusog ka. Huwag lang himatayan sa excitement pagdating ng panahon. Talaga, Direk Guo, huwag kang magsinungaling sa akin. Siseryosohin ko ito. Tuldok, lumipas ang mga araw, at sa isang kisap mata ay Agosto na. 2 linggo na siyang tumira sa tirahan ni Lu, bumubuti ang relasyon nila ni Rick, at naging maayos ang pag-unlad niya sa production team. Si Susie at Jia Qingqing ay bumuo ng isang alyansa, naglalaro ng maliliit na trick paminsan-minsan, bagamat nakita niya ang lahat ng ito isa-isa, nakakapagod pa rin na bantayan ito araw-araw, hahanap siya ng angkop na oras para gawin ito, una at higit sa lahat. Kakaibang sabihin, palagi niyang naramdaman na may isang tao sa crew na lihim na tumutulong sa kanya, at nakakakuha siya ng napakapinong mga paalala kapag nakaligtaan niya ang isang bagay ng ilang beses. Marahil ay hindi maintindihan ng ilang mga tao ang estilo ng pagiging dominante ni Jia Qingqing, kaya hindi ito masyadong inisip ni Selina. Ang pinakanakaabala sa kanya ngayon ay ang pagsundo ng nakakainis na lalaki sa airport ngayong gabi. Ngayon, noong nasa set siya, 100 beses niyang pinaalalahanan ang serye ng mga tawag na nagbabanta sa buhay ng lalaking iyon. Nang matapos ang trabaho, bumalik muna si Selina sa tirahan ni Lu, uuwi na siya para kunin ang mga gamit. Bumalik na ako. Nagbukas ako kamakailan ng magandang hotpot restaurant. Dalhin mo si Rick para kumain sa gabi. Umupo si Daniel sa sofa at nagbasa ng dyaryo. Nang makita niyang bumalik siya, nagtanong siya sa sobrang natural na tono. Parang nagtatanong sa asawa. Nagulat si Selina sa sariling naisip. Mahigit kalahating buwan pa lang, pero sanay na siyang makisama kay Daniel ng ganito. Kinuha nilang dalawa si Rick, para talaga silang isang pamilya ng 3 na magkakasama. Umiling si Selina at winawagayway ang mga kakaibang naiisip, bakit hindi? Natatakot akong hindi ko magawa ngayong gabi, may sasanduan ako sa airport, at malamang late na akong babalik. Gusto ba ni Rick na kumain ng mainit na kaldero? Kung hindi, bakit hindi mo isama si Rick para kumain? Hindi siya sasama sa akin kung wala ka dito. Ubo, well, sabay tayo sa susunod. Ibinaba ni Daniel ang dyaryo at tiningnan siya ng may palihim na mga mata, pumulot ka ng kaibigan. Well, sort of. Tumanggaw si Selina na medyo nahihirapan. Lalaki o babae? Hindi ba medyo out of bounds ang tanong na ito? Kabanata 60. Hindi naman sa hindi naramdaman ni Selina ang kakaibang ugali ni Daniel sa kanya, pero sa tuwing tama lang ang tama ni Daniel, kung masyadong agresibo ang kilos nito, masyado itong nagpapasaya sa sarili. Kaya't normal na sumagot si Selina na para bang narinig niya ang isang napakakaraniwang tanong, lalaki. Nanliit ang malalalim na mata ni Daniel, babalik ka ba mamayang gabi? Ang tanong na ito, bakit lalong dumarami? Ginamit ni Selina ang kanyang kakayahan sa pag-arte at nagkunwaring hindi alam ang kalabuan ng tanong na ito. She said nonchalantly, hindi pa ako sigurado dito. Tatawagan kita pagdating ng panahon. Ubos na ang oras, kaya aakyat muna ako. Siguradong maraming emerhensya ngayong gabi, at paano kung hindi niya maiwasang bugbugin ang batang si Luis magdamag. Nagmamadaling umakyat si Selina para kumuha ng malaking black satchel, saka mabilis na niyakap ang maliit na bun at nagpaalam sa kanya. Pagtingin sa likuran ng dalagang tumatakbo palayo, biglang nag-snow ang mukha ni Daniel tulad ng kay August. Maliban kay Selina,
hindi pinansin ni Rick ang lahat ng bagay sa labas ng mundo, pati na ang sariling ama. Sa sandaling ito, nang makita ang nalulumbay at madilim na ekspresyon ng kanyang ama, bihira niyang ibinaon ang kanyang ulo at sumulat ng isang bagay sa curtain, at pagkatapos ay sinundot siya ng kanyang maliit na daliri. Naramdaman ang maliit na puwersa sa kanyang braso, ibinaba ni Daniel ang kanyang mga mata at saka may nakitang tandang pananong na nakasulat sa curtain ng kanyang anak. Tanungin mo ako kung bakit hindi ako masaya. Tumaas ang kilay ni Daniel, huminto sa pag-iisip, at pagkatapos ay tahimik na sinabi, kung isang araw ay maging iba ang Auntie Selena mo, tawagan ang anak ng iba, at K. S. Someone good morning and good night K. S. Goodbye, eat hot pot with others, at hindi ka sa kanya, at hindi ka man lang kwalipikadong magtanong at magalit, masaya ka ba? Saglit na natigilan si Rick, at pagkatapos ay biglang nagkaroon ng ekspresyon ng langit at lupa na naghiwa-hiwalay. Kaya't sa wakas ay nakakuha ng balanse ang isang ama. Naiiyak na inagaw ni Rick ang mobile phone ng walang prinsipyong ama, saka nagreklamo kay Tita Selena. Pinadalhan niya si Selena ng umiiyak na ka-emoji, halos katumbas jet, mas mababa. Nakita ito ni Selena na papunta sa airport at naisip niya na malungkot ang maliit na bun dahil hindi niya makakain ang mainit na kaldero, kaya dali-dali siyang kumuha ng isang malaking basket ng matatamis na salita para suyuan ang munting tinapay. Oh baby, anong problema? Hindi ka ba masaya? Huwag kang malungkot, malulungkot si auntie kapag malungkot ka. Busy talaga si tita ngayon, kaya sasamahan kita kumain ng hot pot bukas ng gabi, okay? Mawa, mahal kita sa loob ng 10,000 taon. Ang paborito kong ngiti ng sanggol. Nang makita ang sagot ni Selena, napaluha si Little Treasure at buong pagmamalaking ipinasa ang telepono sa kanyang ama. Sinulyapan ni Daniel ang matamis na salita ni Selena, at nakatanggap ng isang nakakaalam na suntok. Makalipas ang 2 oras, City B Airport. Kahit na may ginawang paghahanda si Selena bago pumunta rito, nabigla pa rin siya sa eksena sa mga sandaling ito. Ah, Luis, asawa, tingnan mo rito. Asawa, mahal kita. Asawa, gusto kong manganak ng unggoy para sa iyo. Makino, ikaw ang pinakagwapo. Palaging susuportahan ka ni Coconut. Makino, ikaw ang pinakamahusay. Palaging paprotektahan ka ng mga nyog. Tuldok. Ang mga girl fans ang pinakamaraming nasa eksena, at nakita pa niya ang ilang mga tita na tagahanga at kahit na maraming mga lalaking tagahanga, lahat sila ay nagsisigawan, at lahat ng mga security guard sa airport ay pinakilos, ngunit hindi pa rin nila makontrol ang sitwasyon. Miss, manahimik ka ha. Huwag magpaapekto sa iba. Siya. Isang sexing boses ang umalangaw-ngaw mula sa karamihan, at ang mga tagahanga ay natahimik saglit, pagkatapos ay nagsisigawan ng galit na galit at halos masira ang bubong. Hindi kumalma ang eksena bagkos ay lalong uminit. Nagmamasid si Selena mula sa malayo sa likod ng isang haligi, ang kanyang buhok ay natatakpan ng mga itim na linya. Ang taong ito na pumatay ng 1,000 espada ay talagang gustong pumatay sa kanya. Nagpakita siya para sunduin siya sa ganitong oras, makakaligtas kaya siya ngayong gabi. Sa kabutihang palad, handa na siya.